Magandang araw at ngayon ay magkaroon muli tayo ng salita ng ating Panginoon at ang ating topic ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Proverbs pa rin po, 27 verse 17. Sabi dito, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. At ang topic natin ngayon ay how to sharpen your faith in Christ. Sa buhay ng bawat sa atin, hindi tayo nilikha ng Panginoon na mag-isa lang. Or binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na sabi nga ay maging kalakasan yung ibang tao, even yung partner na meron ka. Sila yung nagsisilbi nating sabi nga ay backbone kung tawagin. At sa ating topic ngayon about sa ating binasang talata ay healthy relationship have mutual benefits. So, pagdating sa relationship, mahalaga talaga na mayroon kayong iisang goal sa buhay. And iisa yung pinaglilingkuran nyo, which is yung Diyos. Dahil mahirap kung sabi nga ay masasayang yung pagkakataon na nag-spend tayo ng time doon sa mga bagay na wala tayong makukuhang benepisyo or hindi naman makakatulong sa buhay ng bawat sa atin. So, number 2, we need to be surrounded by quality influencers. So, huwag tayong, sabi nga, mag-aksaya ng oras no sa mga tao na hindi naman makakatulong sa atin para lumago tayo bilang Kristiyano, bilang tao dito sa mundo. And, ang kailangan lang natin ay humanap tayo ng mga tao na alam natin na kapupulutan natin ng napakaraming aral. Hindi lamang sa business na meron siya, even doon sa mga ugali na meron tayo. Na mas mabilis nating madidistinguish kung ano ba ugali meron to. At syempre yung mga bagay na nangyayari sa atin, kagaya ng pagkapa-hospital, sumakit yung ngipin, sumama yung lagay ng tiyan. So, number 3, sabi dito, God gave us the church where we can sharpen other and be sharpened. So, sabi nga, binigyan ng Diyos yung bahay-sambahan o yung church, kung tawagin, o which is tayo yun. And, maging kalakasan natin yung mga ganong bagay. So, ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng bahay-sambahan upang gamitin natin para sama-sama tayo na magpuri sa ating Panginoon. Although, pwede naman tayo mag-pray ng coding. But, this time, ang Panginoon ay may mga inassign niyan at may mga inaano niya na anak niya, which is baka mamaya nag-expect siya ng mga bagay na yon pero hindi pala yun sa kanya o naging kapangalan lang, gano'n. And sa atin naman, yung church, yung sabi nga nagiging pundasyon ng isang bahay-sambahan. At kapag meron tayong ganyang senaryo, mas maganda pa na talagang lagi natin sabi nga, pagdating sa health, hindi lang naman yan masabi na ay, ano lang yan, bato lang yan, pero alam naman natin sa sarili natin kung anong lahi meron tong si Toby. So, by the way, yung buhay ng bawat sa atin, bagamat maraming suliranin, maraming pagsubok, pero naniniwala ako na talagang andyan ang ating Panginoon at gagabayan niya tayo sa bawat araw na ginagawa natin. So, application, grow in the context of discipleship group. So, kailan po tayo pwedeng, sabi nga, kailan tayo pwede na talagang makita na
nagbabago o para bang nagiging maayos yung kanilang mga buhay-buhay. So, number 2, sabi dito, spend most of your time with quality people. So, sabi nga, doon ka na lang din magsayang ng oras sa mga tao na alam mo na malaki may itulong sa buhay mo. Compare dun sa nakalaro mo lang pero after nun is hindi na. So, number 2, sabi dito, spend most of your time with quality people. So, spend daw natin yung mga yung quality time natin, yung mga bagay na pinagkakabahalaan natin sa kanya kasi yung life niya is 7 ngayon, nasa 10 na I think. So, yun. I hope sabi nga ay may natutunan tayo sa maikling talk na to at salamat sa panunood at pakikinig ninyo. So, number 3, sabi dito, find an accountability partner or group. So, yun nga, kumuha tayo ng mga connection na pwede nating pakisapan na ganito na lang yung gagawin at alam ko na may pasobrang binigay ang ating Panginoon. Subalit, naniniwala ako na talagang kapag oras mo na magkaroon na o maging ama, talagang dadalhin ka ng Lord dun sa talagang makakapaglingkod kayo ng parang kasi dun sa mga ibang churches ay never nila na naglagay sila ng tag, but again, check ko lang po. So yun, paano accountability partner or group dun sa mga kasama natin na alam natin na talagang ilan lang tayo pero I know na magagawa naman natin to. So si Sir Edwin ang pang umaga, so panghali si Ma'am, ako yung panggabi. O pwede naman po hatiin natin yung yung ulit. So yun. Again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.